Para sa mga dati, baalis at bagong miyembro ng banda. Nagbabalik sa music scene ng drama actor sa si Ara Villa. Ang kantang Meant to Be sa ilalim ng Star Music ay kinompose ng mismo ni Juan Rivera para sa kanyang kasal. Perfect timing ito sa 30th anniversary concert ni Ara. Speaking of concerts, dapat throwback sa kwentuhan ang American singer na si Love at miyembro ng K-pop group na EXO na si Lay sa kanilang unforgettable concert experience sa Pilipinas. Amazing. So crazy, so wild. So much love. Okay. Fans the passion and fans the love and support us a lot. Umaasa sila Lay and Love na susuportahan agad ng Pinoy fans ang collab nila Run Back to You. Kung Pinoy suporta ang pag-uusapan, overwhelm ang suporta ng Pinoy community, ang Philham LA-based singers na sina Jessie Barrera at Albert Moses na magpo-concert sa Pinas sa May 25. Wish nila makasama sa isang masabong kakulab ang ilang Pinoy talents. I really love Jack the Bulo, man. Jack the Bulo is he's up there. There's like a group that almost like feels like Blackpink, but they're all like the Blackpink swag, but then like Filipinos always find a way to kind of like give it a little extra. At kung kulang ang pag-uusapan, may pangmatakasan sa ating bansa. Sina Apple Diab at member ng Dueño sa Dara Quartz. Afrobeat ang inspirasyon ng kanta na nabuo nila. Sila na si Tita. Yes, News. Your weekday prime time habit is a super hit on Kapamilya Online. Every day spot jumping at 8 p.m. 5 p.m. Then, Can't Find Me Love, 9:30 p.m. Weekdays get more special on Kapamilya Online Live. Pamilya, narito ang konting paalala ng kasama ng hindi sa lahat ng araw ay maaaring magdula ng sunburn at exhaust para maiwasan ito, sige na mga solusyon. Dala sa pagpagdaan ito, sa malabas ng bahay, kadalasan magbiyan sa mga araw mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. Kung kailangan talagang lumabas, magsuot ang preskong kasalitan at sombrero. Gumamit din ng ayaw kung maglalakad sa ilang mga sikat na maaari din schedule ang paglabas ng bahay ng maagang maalat o sa hapon kung wala hindi naman ito ang sikat ng araw. Pagdaan ang mga tips na ito para lumakas ang pagkakalas ng Batang Quiapo ng Lunes. I'm giving you this last chance to prove yourself. Magkakain ka na. Sila ang pababayo sa kanya. Sa Victor, sumasa. Konti naman sana yung pagkakas. Sampid ka lang dito. Kapatay ka tayo ng mga kanya para mapalimutan na. At magkakagustuhan na. Paliwanag naman sa akin to. Pangalan natin yung nakatid mo. Dahil sino yung asawa? The teleserye version, 45 p.m. The moment it announced kung ikaw ang bagong owner ng jeans, your decision will be the most important. Naharap sila ng punta sa ulo.
We are not going to acknowledge the new owner because I have plans of getting GLC back. We may have the chance to regain back control of GLC. Pumayag silang tulungan tayo, pero gagawin lang nila yun to see at least to Mary Steve. Are you ready for the flight? Just taking a few items. Action. Coverage. Bungee insurance. First bill is 350 pesos. Coverage. Get ready with G-Insure Travel Insurance. G-Cash mo. Ang grupo po naman ng mga nagbasagsakang planta ng kuryente, itinuturo ang patakaran ng gobyerno na ugat ng problema kung bakit Kapaulian nagpupunan sa pagkakayo ng power plant. Ng papatrol, Alvin Johnson Manapa. Yung mga magiging dyan, yung supply ng itlog sa palengke sa Maynila. Pero ang ba inapansin siya sa size ng itlog na ibinebenta? Same lang naman yung price, yun lang. Parang double XL na binibigyan namin before, nagiging jumbo kasi nga, parang nag-ibig yung size. Aminado ang supplier sa Bloomingdale na si Jill na mas kakaunti ang supply ng malalaking itlog. Yung ano po mas maliit, mas marami bumaba po yung price na. Dahil mas kakaunti ang supply, dito sa Blue 3, nasa 260 pesos per tray na jumbo size o nasa dating presyo ng 240. Sabi ng Philippine Egg Board Association, nagkaroon ibalan sa distribution ng iba't ibang size ng itlog sa mga pamilihan. Ang pinakamalaking dahilan ay yung sobrang init ng panahon, sumabay pa yung explanation. Ang epekto po nito ay yung paghihina ng pagkain ng patok. Ang epekto po nito ay Lahat at Cavite ay ilan lang sa mga lalawigan sa bansa na mataas ang produksyon ng itlog. Pero, sabi ng pagkasa, ang mga lugar nito ay kabilang sa mga nakapagtala din ng sobrang init ng panahon na yung weather na nasa danger category na. Pero sa kabilang matinding init, tiniyak ng Philippine Egg Board Association ang nanatiling sapat ang supply ng itlog sa bansa. Johnson Manarating, So, biglang naman ang malalaking gas fires sa magkakaiwalay ng bayan sa Cebu at Cotabato City sa barangay Lower Pagtagon, bayan ng Cebuga, nilang nakabuhay ang mga puno ng iyong saging at makapatuloy na ito. Tinumutulaman ng mga tao ng lingkod, ha? Sa pagkiran pa rin po ng range of extension ng high pressure area sa masilahan ng Luzon at ng easterly sa ibang bahagi pa ng Pilipinas. At sa heat index forecast po ng pag-asa para bukas, Biyernes, aabot sa 40 degrees at mararamdaman po ng katawan dyan sa Agualan, Palawan, at Palawan City, Cavite City, Dagupan City, Dumangas, Iloilo City, Puerto Princesa, at Rojas City. Sa pagulan naman, sa bahagi ng Mindanao, may ilan na bukas ng umaga sa may Zamboanga del Sur at hangin ng may ibang ulan na po or may ulan na sa ibang bahagi pa ng Zamboanga Peninsula at maging dito sa may Basilan at sa gabi ng pag-ulan pa sa Maguindanao provinces. Maghapon naman po maaraw at tuyo sa ibang Already, medyo limited na po. Limited na po. Practice ko lang. Walang pwede. First time namang maskandal ng arkitekto si Eric Farouk. Sa hindi ko ng dekada niyang pamamalagi sa Dubai, naging Sa UAE Weather Bureau, ito na ang pinakamatinding pag-ulan sa bansa sa loob ng pinatawag na normal weather system sa Luzon na unang naranasan sa lahat bago pumasok sa UAE. Ang pag-ulan na karamihan sa mga lugar sa UAE, lalo na sa Dubai, ay sabi umano ng kakulangan o baradong drainage system sa mga kali na madalas ay natatabunan ng buhay ng Luzon.
Something more special with Made for YouTube streaming ang Kapamilya Online Live. Ang matinding init ng panahon ay maaaring magdulot ng heat stroke. Ilan sa senyales ng heat stroke ay pagkahilo, pagsusuka, pagkawala ng malay. Narito ang ilang paraan kung ito ay maagapan. Agad na tumawag ng medical assistance. Ihiga ang pasyente sa malamig na lugar. Punasan ang katawan ng pasyente gamit ang basang hipo o panyo. Lagyan ng ice pack ang leg, puso, pinuloy at likod ng pasyente. Ihisin ang pasyente, painumin siya ng tubig. Tandaan ang mga tips na ito para ligtas ang pamilya at ligtas Pilipinas. Archies, make your summer better. Yeah, but you will be out this time around. A minute till minute. 5:55 p.m. Guess who's back? We were really surprised that we were the most beautiful personalities in Si Rina ang Zurers. We're going to get to see more of this flow. Let's assume we're going to be other people. Mas magkakaroon ng sa mga sobrang happy ko kasi hindi yung To their new era. For season 2, we're going to see more of you. But of course, you know, it will be a happy together. Salamat po rin. Zurers Season 2. Coming soon. Magkakasunod na insidente ng nakabuhay ang naitanan sa Sampaloc, Maynila kung saan natangay ang baril at pera ng isang biktima habang inanakawan ng cellphone ang isang food delivery rider. Nagpapatrol ng Ang natin ito sa ilang bahay sa Sampaloc, Maynila, bandang alas 4 ng medyo na madaling araw ng Lunes. Sinipat niya mula kung may tao sa ibang bahay. Hanggang sa napuntilan na ang naiwag na sa tibo ng bahay ng government employee na si Alias Mike. Umakit siya sa taas namin. Umakit kami sa kwarto ko. Nakuha kasi yung ano ko eh. Yung parents ko yung nakawala yung dito dito. Ako natutulog kami ng mag-ina ko. Nakuha rin yung wallet ng mag-ina ko. Mga nalaman na Naiwan sa Odessa ang mga kinagkaluan ng suspect. Nahagip din sa CCTV ang tila nakasubit na baril sa kanyang gawang. Ang gagawin report tonight sa isang insidente sa pangamba na baka magamit sa illegal na gawain ang natangalan sa isang baril. Finish po yung ating follow-up operation na meron na po tayong person of interest. Sooner or later, ipapala na po natin ang mga kasong pagnanakaw. Sa Sampaloc pa rin, palingali na sa kalsada ang babae na kabestida na kumukuha na pala ng cheque makapagnakaw Martes ng gabi. Dire-diretso siya ng pagpasok ng isang compound kung saan niya nakuha ang cellphone ng food delivery rider na si Joseph Cortez. Maliligo po ako kunin ko yung cellphone. December po. Pagtingin ko po sa church, wala na po charger na. Kunin ko maliligo. Bago ang insidente, nakapasok din ang babae sa isang establishment. Agad ang suspect na napagala